Ang init ng Pilipinas sa likod ng gintong medalya sa nagyayelong Milan. Nanginig ang buong mundo sa 2026 Milan Winter Olympics at muling nagpamalas ng kakaibang galing ang Pilipinas. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi nangyari sa loob ng mga stadium. Ang media mula sa Italia ang unang nakapansin. Sa bawat convenience store sa Milan, isang maliit na sachet ang biglang naging mabenta na parang mainit na pandesal. Nagulat ang mga taga-Milan nang makita ang mahahabang pila ng mga tao para lang makabili nito. Nangyari ito sa mismong bansa ng espresso, ang kaharian ng mga barista, ang mga Italyano, na ipinagmamalaki ang kanilang pinakamahusay na kultura ng kape sa buong mundo, ay nagtaka. Ano yon? Ano ang laman ng maliit na sachet na yon? Nagsimula ang lahat sa Athletes Village. Sa gitna ng record-breaking na lamig na bumabalot sa buong lugar, isang bulong-bulungan ang kumalat sa mga atleta mula sa iba't ibang bansa. Merong isang bagay na espesyal sa kampo ng delegasyon ng Pilipinas. Sa una, ito'y dahil lang sa kuryosidad. Ngunit di nagtagal, naging isang nakasanayan. At sa huli, isang ganap na penomenon. May isang taong unang nakakuha ng video ng eksenang ito. Siya si Isabel Klaus, isang reporter mula sa Austria na may 25 taong karanasan. Ito na ang kanyang ikawalong beses na mag-cover ng Olympics. Isang veterana sa larangan. Ngunit hindi niya inakala na sa araw na iyon, magbabago ang pananaw niya sa buhay. Hindi ito kwento tungkol sa isang inumin lamang. Ano nga ba talaga ang ginawa ng Pilipinas sa Milan? Pakinggan ninyo ang kwento mula mismo sa lugar ng pangyayari. Paglapag ko pa lang sa airport ng Milan, naramdaman ko ang panunuot ng lamig hanggang sa kaibuturan ng aking ilong. 25 taon na akong nagko-cover ng Winter Olympics. Pero ngayon ko lang naramdaman na ganito kalupit ang 180 nal. Sinulyapan ako ng aking cameraman na si Hans at sinabing, "Isabel, kulay ube na ang labi mo." Sinubukan kong tumawa, pero nanigas na ang mga kalamnan sa aking mukha. Ako si Isabel Klaus. Ipinanganak sa Vienna, Austria, at 15 taon ng field reporter para sa isang European Sports Network. Ngunit sa Olympics na ito, may mas malaki akong problema kaysa sa lamig. Paglabas ko ng airport, tumawag ang head office. Bumagsak daw ng 34% ang viewership. Kung wala akong magagawa, wala na rin akong trabaho. Sa madaling salita, nasa bingit ako ng alanganin. Pagdating sa Athletes Village, mas malala ang sitwasyon. Pabago-bago ang heating system. At sa mga lounge, nagtatalukbong ng kumot ang mga atleta. 60% ng mga shuttle bus ay delayed, kaya't nagkagulo-gulo ang mga schedule. Kahit na nasa Italia kami, ang bansa ng masasarap na pagkain, ang karne sa sitan ng village ay matigas at mabilis nagsawa ang lahat sa pizza at pasta. May kumalat pang tsismis na ilang atleta ang lumabas para bumili ng hamburger. Inilibot ko ang aking paningin. Naghahanap ng isang eksenang karapat-dapat kunan. Doon, nakita ko ang booth ng isang official sponsor. Isang kilalang Italian espresso brand ang nag-display ng 6 na makintab na makina kung saan ang mga barista ay ekspertong gumagawa ng perpektong krema. Lumaki ako sa tabi ng bansa ng espresso. Alam nyo ba na ang coffee culture ng Vienna sa Austria ay isang UNESCO World Heritage? Hindi ko nilalagyan ng asukal o cream ang kape ko. Alam ko ang tunay na lasa ng kape. Kaya habang tinitingnan ko ang booth, naisip ko, magandang anggulo ito, ang pride ng Italia at ang Olympics. Ngunit ang nakapagtataka, walang katao-tao sa harap ng booth. Masipag ang mga barista sa pagtimpla, pero walang pila. Perpekto ang pagkakagawa, pero walang maririnig na tawanan. Nagtaka ako. Bigla akong hinawakan ni Hans sa braso. "Hoy, tingnan mo roon."
Sa isang sulok ng Athletes Village, may makapal na singaw na umaakyat sa himpapawid. 2 electric kettle ang nakalagay sa isang maliit na mesa at napapalibutan ito ng mga atleta. 5, 10, 20, padami sila ng padami. Sa kanilang mga kamay, may hawak silang maliliit na sachet. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Ano yun? Nang i-zoom in ni Hans ang camera, isang paper cup ang lumitaw sa screen. Hindi ako makapaniwala. Sa lupain ng espresso, kung saan umaandar ang mga high-end na makina sa official sponsors booth, bakit nagkukumpulan ang mga atleta sa isang sulok para lang sa isang sachet? Instant tsokolate siguro. Naisip ko, nagbibiro ba sila? Pero ang mas kahanga-hanga, sa gitna ng disiitin usileman na lamig sa village, tanging ang paligid ng mesang iyon ang mukhang mainit. Malayong malayo sa perpektong katahimikan ng espresso booth, may maririnig na tawanan at masaya ang mga mukha ng mga atleta. Sinabi ko kay Hans, puntahan natin yon. Noon, hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng maliit na sachet na iyon sa buong Olympics. At kung paano nito babaguhin ang buhay kung puro espresso lang ang alam. Habang papalapit kami sa sulok na iyon, malinaw na iba ang atmosfera. Isang ibang mundo kumpara sa malamig na katahimikan sa harap ng espresso booth. Ang mga atleta ay nakahawak sa kanilang mga paper cup gamit ang 2 kamay. Hinihipan ito habang nagtatawanan. Sa mesa, nakatambak ang maliliit na sachet. May nakasulat na para sa delegasyon ng Pilipinas. Pero ang problema, hindi lang mga Pilipino ang nandoon. May mga atleta na nakasuot ng jacket ng Canada, mga coach na may sombrero ng Switzerland, at staff na may watawat ng Norway sa kanilang mga bag. Iba't iba ang kanilang lahi. Naisip ko, anong nangyayari rito? Isang babaeng staff ng Pilipinas, ang abala sa harap ng mga electric kettle. Nagbubuhos siya ng mainit na tubig sa mga tasa, binubuksan ang mga sachet, inihahalo ang pulbos gamit ang isang stirrer, at inaabot ito sa kanila. Ang kanyang mga kilos ay tuloy-tuloy at natural. May pila sa harap niya. Ang pilang wala sa harap ng mga mamahaling espresso machine ay nasa harap ng 2 electric kettle. Sininyasan ko si Hans. I-record mo. Nagsimulang kumuha ng video si Hans, habang ako ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng pila para magmasid. Isang atleta mula sa Canada ang tumanggap ng tasa at uminom ng unang lagok. Nanlaki ang kanyang mga mata at may sinabi sa kasama niya. Ingles ito, at narinig ko ng malinaw. Ano to? Bakit ang sarap? Tumawa ang kasama niya at sumagot. Hindi ko alam, pero hindi ko mapigilang kumuha ulit. Nagtaka ako. Kahit masustansya pa yan, para sa isang taga-Vienna na tulad ko, mahirap paniwalaan na ganoon kasarap ang isang instant drink. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang ekspresyon sa mukha ng mga atleta. Mukha silang tunay na masaya. Maya-maya, isa pang eksena ang nakakuha ng pansin ko. Isang atletang Pilipino ang nagbukas ng kanyang lunchbox at biglang umalpas ang makapal na singaw. Nagulat ako. Malinaw na baon niya iyon. Pero paanong may lumalabas na ganoon kainit na singaw? Para bang kalalabas lang mula sa kusina? Nang makita ng isang Pilipinong staff ang pagtataka sa mukha ko, ngumiti siya at ipinaliwanag. Self-heating baon po yan. May heat pack sa loob. Bubuhusan lang ng tubig para uminit. Nanlaki ang mga mata ko. Isang sistema na parang pang-militar. Inilapat sa isang baon. Sa loob, may adobong baboy at kanin. At sa gitna ng 80-18 gusasinto, na lamig, umuusok pa ito. Nalaman ko na gumastos sila ng malaking halaga para magtayo ng isang central kitchen sa paanan ng kabundukan ng Milan Cortina Libigno, kung saan gumagawa sila ng 90 na baon araw-araw, gamit ang daan-daang kilo ng karne. Sa isip ko,
kakaiba talaga ang mga Pilipino. Ngunit ang talagang nagpasimula ng kaguluhan ay ang sumunod na nangyari. Ang mga atleta mula sa ibang bansa ay nagsimulang sumulyap sa baon na iyon. Sa una, tingin lang, ngunit nang kumalat ang amoy ng adobo, unti-unti na silang nagpakita ng interes. Isang atleta mula sa Norway ang nagtanong sa Pilipinong atleta at ang Pilipino ay ngumiti at nag-alok ng isang subo. Pagkatapos itong matikman ng Norwegian, nag-thumbs up siya. Ang ibang mga atleta na nakakita nito ay isa-isang lumapit. Sumigaw ako kay Hans. Nakukunan mo ba lahat to? Tumango si Hans. Noon, may napansin akong isang maliit na anunsyo na nakadikit sa gilid ng mesa. Nakasulat dito, isang paanyaya sa bahay Pinoy. Halina't maranasan ang pang-araw-araw na buhay Pilipino sa puso ng Milan. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Gumawa ang Pilipinas ng sarili nilang espasyo sa gitna ng Milan. Isang lugar kung saan maaaring maranasan ang lutong bahay, mga lokal na kosmetiko, at maging ang OPM. Isang Italianong barista mula sa malayo ang nakatingin sa aming direksyon. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Isang halo ng pagtataka at inggit. Walang tao sa harap ng kanyang booth, pero may mahabang pila sa harap ng mga electric kettle. Bigla akong nagkaroon ng tanong, ano nga ba talaga ang nasa loob ng maliit na sachet na yon? Imposibleng ordinaryong tsokolate lang to. Sinabi ni Hans sa tabi ko, Isabel, tingnan mo ang social media. Ipinakita niya ang screen ng kanyang smartphone. Kumakalat na ang hashtag Tsokolateng Pinoy. Sunod-sunod na lumalabas ang mga litratong kuha sa Athletes Village. Mga atletang nakangiti habang hawak ang maliit na sachet, mga tasa na umuusok, mga team mula sa iba't ibang bansa na nag-thumbs up sa harap ng mainit na baon. Noon ko lang napagtanto. Hindi ito isang simpleng inumin. Mayroong higit pa rito. Sa huli, pumila ako. Sa loob ng 25 taon bilang reporter, ito ang unang beses na pumila ako para sa isang inumin. At para pa sa isang instant tsokolate ako, na mula sa Vienna, Austria. Pinagtatawanan ako ni Hans sa tabi ko. Isabel, kukunan kita ng litrato. Isang espresso purist na pumipila para sa tsokolate. Inirapan ko siya, pero sa totoo lang, natatawa rin ako sa sarili ko. Mas mabilis umusad ang pila kaysa sa inaasahan ko. Mabilis kumilos ang staff ng Pilipinas. Pagdating ng turno ko, ngumiti siya at nagtanong, Reporter po kayo, di ba? Nakita ko po kayo kanina na may hawak na kamera. Medyo nag-alangan ako, pero iniabot na niya ang isang tasa. Heto po, isa, para sa inyo, para mainitan kayo. Tinanggap ko ang paper cup. Naramdaman ko ang init sa aking mga palad. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa 4 na 5 tinago, nalamig. Ang init na iyon ay isang biyaya. Inilapit ko ang tasa sa aking ilong. May banayad at matamis na amoy. Ibang-iba sa matapang na aroma ng espresso. Sa totoo lang, ito ang uri ng amoy na karaniwan kong iniiwasan. Nag-alinlangan ako sandali. Instant tsokolate? Karapat-dapat ba itong inumin ng isang taong ipinagmamalaki ang kultura ng Vienna? Pero si Hans, sa tabi ko ay apura na. Anong ginagawa mo? Lalamig yan. Ipinikit ko ang aking mga mata at uminom. Matamis. Pero nakakagulat na hindi ito kasuklam-suklam. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa aking lalamunan at kumalat ang init sa buong katawan ko. Ang naninigas kong katawan dahil sa tetino dal sesos na lamig ay unti-unting lumuwag. Uminom ako ng pangalawang lagok at pangatlo. Hindi ko namalayan, kalahati na pala ang laman ng tasa ko. Tiningnan ako ni Hans at tumawa. Kitang-kita sa mukha mo. Masarap no? Hindi ako sumagot. Hindi ko masagot. Ayaw kong aminin.
pero tapat ang katawan ko. Paulit-ulit na bumabalik ang kamay ko sa tasa at hindi ko namalayan, naubos ko na ito. Nakatayo ako roon, hawak ang walang lamang tasa. Biglang may kumausap sa akin mula sa gilid. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sa tingin ko ay coach ng Team Pilipinas. Kamusta? Ayos lang, di ba? Naging tapat ako. Kakaiba. Malinaw na hindi ito ang estilo ko. Pero hindi ko mapigilang uminom. Tumawa ang coach. Lahat sila, sa una, nagtatanong kung ano to. Pero kapag nakainom na ng isa, hahanap-hanapin na nila. Naging interesado ako at nagtanong, ano po ba ang espesyal dito? Hindi po ba ito ordinaryong tsokolate lang? Nag-isip sandali ang coach bago sumagot. Sa tingin ko, wala namang espesyal dito. Ito lang siguro ang nakasanayang lasa. Ang lasang kinalakihan ng mga Pilipino. Isang tasa sa umaga, isang tasa kapag pagod, isang tasa kapag malamig. Ganoon lang, pinagnilayan ko ang mga salitang iyon. Nakasanayang lasa. Hindi espesyal, kundi nakasanayan. Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay mula sa kabilang direksyon. Paglingon ko, nakita ko ang mga atletang naghahati-hati sa self-heating baon kanina. Isang Pilipinong atleta ang nagtuturo sa ibang atleta kung paano gumamit ng kubyertos at nagtawanan sila nang mahulog ng isang Swiss athlete ang kanyang pagkain. Magkaiba ang kanilang wika, pero pareho ang tunog ng kanilang tawanan. Bigla kong napagtanto, hindi lang pagkain ang kanilang pinagsasaluhan. Pinagsasaluhan nila ang init. Sa gitna ng 80 Celsius na lamig, sa isang athlete's village na halos walang gumaganang heater, tanging ang paligid ng maliit na mesang iyon ang mainit. Hindi init na nasusukat ng thermometer, kundi init na nararamdaman sa pagitan ng mga tao. Sinabi ko kay Hans, gusto ko pa yata ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Hans. Seryoso ka? Pangalawa na? Pumila ulit ako sa dulo. Ngayon, walang alinlangan. Nang matanggap ko ang pangalawang tasa, inamin ko na sa sarili ko. Hindi ito isang simpleng inumin. Mayroong higit pa rito. Hindi ko pa alam kung ano iyon, pero gusto kong malaman. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang atmosfera sa Athletes Village. Ang mga taong dati sa paligid lang ng mesa ng Pilipinas nagkukumpulan ay unti-unting dumami at pagkaraan ng ilang araw, naging isang ganap na penomeno na ito. Tuwing umaga, may pila sa harap ng mga electric kettle at ang mga sachet ng tsokolate ay mabilis na nauubos. Kinailangan pa ng staff ng Pilipinas na mag-request ng karagdagang supply. Araw-araw akong nagmamasid sa paligid ng mesang iyon. Sinasabi ko sa sarili ko na para ito sa trabaho, pero sa totoo lang, gusto ko rin ang atmosfera doon. Habang kumukuha ng mga litrato at video at nakikipag-usap sa mga atleta, may napansin akong isang pattern. Isang cross-country skier mula sa Norway ang nagsabi, kapag umiinom ako nito bago ang karera, nawawala ang kaba ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kumakalma ako. Isang figure skater mula sa Canada ang may katulad na sinabi, pagkatapos ng training, pakiramdam ko, mabilis na nawawala ang pagod ko. Sana may ganito rin kami sa bansa namin. Mas naging tiyak ang isang ski coach mula sa Switzerland. Malaki ang naitutulong nito sa pag-manage ng kondisyon ng mga atleta. Nakakatulong sa pagpapanatili ng temperatura ng katawan at nagbibigay ng psychological stability. Habang pinakikinggan ko sila, nagtataka pa rin ako. Ordinaryong tsokolate lang. Pero bakit ganito ang reaksyon ng lahat? Mas malakas pa rin dapat ang epekto ng caffeine mula sa espresso. Ngunit ang talagang gumawa ng ingay ay ang social media. Sumabog ang hashtag na Tsokolate eng Pinoy. Ang mga atleta mula sa iba't ibang bansa ay nag-upload ng mga litrato na hawak ang sachet
ng tsokolate at nag-share ng mga video na tumatawa habang may hawak na tasa. Isang American snowboarder ang nag-post pa ng isang video. Ipinakita niya ang buong proseso mula sa pagbukas ng sachet, pagbuhos ng pulbos sa tasa, paglagay ng mainit na tubig, at paghalo. Sabi niya, ito raw ang iniinom ng mga Pilipino araw-araw. Sobrang sarap. Bakit wala kaming ganito sa bansa namin? Habang pinapanood ko ang video, kakaiba ang naramdaman ko. Sa Milan, kung saan nagtitipon ang pinakamagagaling na barista sa buong mundo at umaandar ang mga state-of-the-art na espresso machine, ang kinahuhumalingan ng mga atleta ay isang instant tsokolate. Sigurado akong may kwento rito. Muli kong pinuntahan ang coach ng Team Pilipinas. Gusto ko ng isang formal na interview. Pumayag naman siya. Sa harap ng kamera, sinabi niya, sa totoo lang, dinala lang namin ito para sa convenience ng aming mga atleta. Kapag nasa ibang bansa ka, hinahanap-hanap mo ang lasa ng Pilipinas. Pero hindi namin inasahan na magugustuhan din ito ng mga atleta mula sa ibang bansa. Nagtanong ako, may tunay po ba itong epekto sa kondisyon ng mga atleta? Tumango ang coach at sumagot, siguradong mayroon. Nakakatulong sa pagpapanatili ng temperatura ng katawan at higit sa lahat, malaki ang naitutulong sa psychological stability. Sa isang di pamilyar na kapaligiran, kapag nakatikim ka ng nakasanayang lasa, nawawala ang kaba. At sa tingin ko, nakakaapekto iyon sa kanilang performance sa laro. Pabalik na kami nang ipakita ni Hans ang kanyang smartphone na may halong pananabik. Isabel, tingnan mo to. Nagsimula na raw ibenta sa mga convenience store sa Milan ang tsokolate ng Pilipinas. Totoo nga. Sa mga local na convenience store, nakadisplay na ang maliliit na sachet at may mga taong pumipila para bumili. Ang phenomenon na nagsimula sa Athletes Village ay kumalat na sa buong syudad. Habang tinitingnan ko ang balita, naisip ko, hindi lang ito isang trend, may mas malaking kilusan na nagsisimula. Nang gabing iyon, personal kong binisita ang Bahay Pinoy. Matatagpuan ito sa sentro ng Milan at mula pa lang sa pasukan, marami ng tao. Sa loob, may booth na ginayang isang sari-sari store. May espasyo kung saan tumutugtog ang OPM at may sulok para subukan ang mga produktong pampaganda ng Pilipinas. Ang mga dayuhan ay namamangha habang naglalakad-lakad, kumukuha ng litrato, tumitikim ng pagkain, nagtatawanan, at nag-uusap. Habang nag-iikot, napagtanto ko, hindi lang isang inumin ang dinala ng Pilipinas. Dinala nila ang kanilang buong pang-araw-araw na buhay. Ang isang tasang iniinom sa umaga, ang baon na parang luto ni nanay, ang sari-sari store na dinadaanan pa uwi mula sa trabaho. Ang mga ordinaryong bagay na iyon ay naging isang espesyal na karanasan sa gitna ng Milan. Sinabi ko kay Hans, kailangan nating i-broadcast to. Tumawa si Hans at sumagot, siyempre naman, may iba pa bang kwentong ganito? Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa broadcast, tumunog ang aking cellphone. Numero mula sa head office. Medyo kinabahan ako nang sagutin ko ito. Pero iba ang narinig ko sa inaasahan ko. Isabel, ano yung video tungkol sa tsokolate? Na yan, itigil mo yan agad. Natulala ako. Itigil? Bakit po? Isang malamig na boses mula sa head office ang nagpaliwanag. Nagreklamo ang official sponsor. Alam mo namang Italian Espresso ang official brand ng Olympics na ito. Anong mangyayari kung ang ating TV station ay magpo-promote ng inumin mula sa ibang bansa? Breach of contract yan. Sinubukan kong mga tuwiran. Pero ito po ang totoong nangyayari sa Athletes Village. Masaya ang mga atleta at may news value ito. Pinutol ng taga-opisina ang sinasabi ko. Opinyon mo lang yan. Utos ito galing sa taas. Huwag mong i-broadcast.
Nang matapos ang tawag, nakatayo lang ako roon, tulala, sa loob ng 25 taon. Bilang reporter, ito ang unang beses na nangyari sa akin ito. Alam kong may pressure mula sa mga sponsor, pero ito ang unang beses na ganito kagarapal na pinigilan ang aking trabaho. Nang makita ni Hans ang expression ko, nagtanong siya, "Anong nangyari?" Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at hindi rin makapaniwala si Hans. Kalokohan. Hindi pwedeng ipakita kung ano talaga ang gusto ng mga atleta. Nag-isip ako, kung susundin ko ang utos ng head office, hindi ako patatahimikin ng aking konsensya bilang reporter. Kung susuwayin ko sila, manganganib ang posisyon ko. Dahil sa 34% na pagbaba ng viewership, nasa bingit na ako ng alanganin. Kung makikipagbanggaan pa ako sa head office, siguradong matatanggal ako. Nang hapong iyon, muli akong bumisita sa Athletes Village. Para palamigin ang ulo, naglakad-lakad ako. At ang mga paa ko ay kusa akong dinala sa direksyon ng mesang iyon. Pagdating ko, nandoon pa rin ang mga tao. Umuusok ang mga electric kettle, nakatambak ang mga sachet ng tsokolate, at may tawanan sa paligid. Tumayo ako sa isang sulok at pinanood ang eksena. Isang Pilipinong atleta ang nag-aabot ng tsokolate sa isang German na atleta. Hindi sila magkaintindihan sa salita pero nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga ngiti. Sa tabi nila, isang Italianong volunteer ang namamangha sa self-heating baon at ipinapaliwanag ng isang Pilipinong staff kung paano ito gumagana. Habang pinapanood ko ang lahat ng iyon, naisip ko, ito ba ang kwentong hindi mas mahalaga kaysa sa isang sponsorship deal? Sa gitna ng DC ko 18 dageses na lamig, mga taong nagbabahagi ng init, mga atleta na nagtatawanan, anuman ang kanilang lahi o wika, hindi ba't ito ang tunay na diwa ng Olympics? Biglang may tumabi sa akin. Paglingon ko, ang coach ng Team Pilipinas na in-interview ko ilang araw na ang nakalipas. May dala siyang 2 tasa at iniabot ang isa sa akin. "Heto, mukhang nilalamig ka." Tinanggap ko ito at pilit na ngumiti. "Salamat." Pero, sa totoo lang, medyo magulo ang isip ko ngayon. Tumayo siya sa tabi ko at nagtanong, "May problema ba?" Nag-alinlangan ako sandali, pero sa huli, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang pressure mula sa sponsor at ang pagbabawal na i-broadcast ang kwento. Tumango ang coach habang nakikinig. Nang matapos ako, sinabi niya, "Ganoon pala, pero sa tingin ko, anuman ang piliin ninyo, ipagpapatuloy lang namin ang aming ginagawa. Aalagaan ang aming mga atleta, magtitimpla ng tsokolate, maghahanda ng pagkain. Iyon ang trabaho namin." Kakaiba ang epekto ng mga salitang iyon sa akin. Habang ako ay nag-aalala sa sasabihin ng head office, sila ay tahimik na ginagawa lang ang dapat nilang gawin. Hindi mahalaga kung may makakilala sa kanila o kung mai-broadcast sila, ipinagpapatuloy lang nila ang kanilang gawain. Uminom ako ng tsokolate. Matamis pa rin at mainit. Sa sandaling iyon, nakapagdesisyon ako. Hindi ito kwento tungkol sa isang sponsor. Ito ay kwento tungkol sa mga tao. Hindi ko ito pwedeng sukuan. Tinawagan ko si Hans. "Hans, magkita tayo mamaya. May pag-uusapan tayo." Tumawa si Hans. "Alam ko na yata kung ano yan." "Sige, magkita tayo." Nang gabing iyon, magkaharap kaming umupo ni Hans sa isang maliit na cafe sa Milan. Nakakatuwa dahil habang nag-uusap kami, umiinom kami ng espresso. Sinabi ko kay Hans ang aking plano. Kahit hindi natin ma-broadcast, gusto kong i-record pa rin natin to. Sayang kung mawawala lang ang kwentong ito. Tumango si Hans. Pareho tayo ng iniisip.
Anong plano mo? Ilang araw ang lumipas. Isang malakas na snowstorm ang tumama sa Milan, 20 Celsius. Isang bagong record, isang matinding lamig. Paggising ko sa umaga at pagbukas ng bintana, agad ko itong isinara. Mahirap huminga. Nang tawagan ko si Hans, pareho ang sinabi niya, Isabel, kung lalabas tayo ngayon, mamamatay tayo sa lamig. Pero sa kasamaang palad, may naka-schedule na laro sa araw na iyon, ang finals ng women's halfpipe sa snowboarding. Inayos ko ang aking mga gamit at tumungo sa snow park. Kahit sa loob ng bus, ramdam ang lamig. Pagdating namin at paglabas, para bang nanigas ang aking mukha. Pagpasok namin sa waiting room ng venue, kakaiba ang tensyon. Sira daw ang heating system. Sa 20°C na lamig, walang heater, hindi ka pani-paniwala. Nanginginig ang mga atleta habang nakabalot sa kumot at ang mga coach ay hindi mapakali. 2 oras bago magsimula ang laro, nag-alala ako kung makakapaglaro ba ng maayos ang mga atleta sa ganitong kondisyon. Noon, sa isang sulok ng waiting room, isang pamilyar na eksena ang naganap. 2 electric kettle ang umuusok. Ang staff ng Team Pilipinas ay nag-set up ng isang mesa, may mga sachet ng tsokolate, self-heating baon, at mainit na mga ngiti. Tahimik akong nagmasid. Ang staff ng Pilipinas ay nagsimulang magtimpla ng tsokolate at ipamahagi ito. Sa una, ang mga atletang Pilipino lang ang kumukuha, pero unti-unti, lumapit na rin ang mga atleta mula sa ibang bansa. Mula sa Canada, Switzerland, Germany, at maging sa Amerika, hindi nagtagal, may pila na. Walang pag-aalinlangan na namigay ng tsokolate ang staff ng Pilipinas. Kahit na sapat lang sana ito para sa kanilang team. Hindi sila nagdamot. Heto, para mainitan kayo. Kahit hirap sa Ingles, nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng mga kilos at ngiti. Ang mga atletang tumatanggap nito ay yumuyuko at nagsasabing, Salamat. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naantig ang puso ko. Sa gitna ng 20°C na lamig, sa isang silid na walang heater, may mga taong namimigay ng mainit na inumin sa kanilang mga karibal. Hindi ba't ito ang tunay na diwa ng Olympics? Ang pag-aalala sa kapwa bago pa man ang medalya. Lumabas din ang self-heating baon. Nang buhusan ito ng tubig ng staff, umalpas ang singaw at nagkumpulan ang mga atleta sa paligid. Ang amoy ng adobo ay kumalat sa buong waiting room at narinig ko ang paglunok ng laway mula sa iba't ibang direksyon. Isang Pilipinong atleta ang nag-alok sa isang Italianong volunteer at pagkatapos itong matikman, nanlaki ang mga mata ng volunteer at nag-thumbs up. Sumigaw ako kay Hans, nakukunan mo ba lahat to? Sumagot si Hans habang tumatango. Siyempre naman, paano ko palalampasin to? Biglang may narinig kaming ingay mula sa direksyon ng Team USA. Paglingon namin, nandoon si Chloe Kim. Ang alamat ng snowboarding halfpipe, isang 2-time Olympic champion na naghahangad ng kanyang ikatlong sunod na gintong medalya. Sumulyap si Chloe Kim sa direksyon ng mesa ng Pilipinas. Pagkaraan ng ilang sandali, siya mismo ang lumapit. Napansin siya ng staff ng Pilipinas at sinalubong siya. May sinabi si Chloe Kim sa Ingles at agad siyang inabutan ng isang tasa. Uminom si Chloe Kim, ngumiti at tumango. Kakaiba ang epekto ng eksenang iyon sa akin. Isang Phil-Am na atleta, umiinom ng tsokolate ng Pilipinas at nakangiti. 30 minuto bago magsimula ang laro, tuluyan nang nagbago ang atmosfera sa waiting room. Ang mga mukha ng mga atletang kanina'y nanginginig sa lamig ay naging mas masaya at may tawanan na sa paligid. Hindi pa rin gumagana ang heater, pero ang paligid ng maliit na mesang iyon ay mainit. Noon,
nakumbinsi ko na ang sarili ko. Ito ay isang kwentong kailangang malaman ng buong mundo. Anuman ang sabihin ng sponsor, anuman ang sabihin ng head office, hindi pwedeng mabaon sa limot ang eksenang ito. Sinabi ni Hans sa tabi ko, Isabel, magsisimula na ang laro. Tara na. Tumango ako at pumunta na kami sa venue. Noon, hindi ko pa alam kung anong himala ang mangyayari sa araw na iyon. At nasa sentro ng himalang iyon ay isang atletang Pilipino. Pagpasok namin sa stadium, sinalubong kami ng hangin na parang patalim. Sa 20 degrees Celsius na temperatura, dinagdagan pa ng hangin, ang pakiramdam ay halos 30 degrees Celsius. Itinaas ko ang hood ng aking jacket at pumwesto sa tabi ni Hans. Ang mga manonood ay nakabalot sa makakapal na damit, nanginginig, pero naghihintay pa rin sa pagsisimula ng laro. Women's Snowboarding Halfpipe Finals. Isa sa pinakaaabangang laro. Ang listahan ng mga kalahok ay lumitaw sa scoreboard. Chloe Kim, USA ang alamat, na naghahangad ng kanyang ikatlong sunod na gintong medalya. Sa ilalim ng kanyang pangalan, may iba pang mga pangalan, at kasama roon ang isang atletang Pilipino, Maria Santos. Ipinanganak noong 2008, isang 17 taong gulang na high school student. Habang tinitingnan ko ang kanyang pangalan, sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Napakalakas ni Chloe Kim. Walang sinuman ang umaasa na mananalo ng medalya ang Pilipinas sa snowboarding. Nagsimula na ang laro. Sa halfpipe finals, ang pinakamataas na score sa 3 runs ang magpapasya ng ranggo. Isa-isang pumasok ang mga atleta sa pipe, nagpakitang gilas, at isa-isang lumabas ang kanilang mga score. Sa unang run, nakakuha si Chloe Kim ng 88 puntos at nanguna. Ang alamat ay alamat talaga, naisip ko, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Ang atletang Pilipino, si Maria Santos, ay malakas na bumagsak sa kanyang unang run. Sa paglanding niya mula sa pangalawang jump, sumabit ang kanyang board sa gilid ng slope. Hindi siya makatayo agad. Pumasok ang mga medical staff sa course at natahimik ang buong stadium. Huminto ang aking paghinga habang nanonood. Please, tumayo ka. Please. Nakatayo rin si Maria Santos. Pero paika-ika siyang maglakad. May itim na suporta sa kanyang binti. At kitang-kita na nahihirapan siyang lumakad. Ang kanyang score sa unang run, 10 puntos lang. Ika, 11 sa 12 na finalist. Para bang tapos na ang laban para sa kanya. Pangalawang run, isang nakakagulat na anunsyo ang lumitaw sa scoreboard. DNS, did not start. Ibig sabihin, hindi na siya lalahok sa pangalawang run. May mga bumuntong hininga mula sa mga manonood. At may narinig akong umiiyak mula sa direksyon ng mga taga-suporta ng Pilipinas. Ako man ay nabigla. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, nagbago ang sitwasyon. Muling lumitaw si Maria Santos sa starting line. Nawala ang DNS sa tabi ng kanyang pangalan. Muling nag-ingay ang stadium. Nanlaki ang aking mga mata habang tinitingnan ko siya. Makakapaglaro pa ba siya sa ganyang kondisyon? Sumabak si Maria Santos sa kanyang pangalawang run, ngunit hindi maganda ang kanyang kondisyon. Sa pangatlong trick, muli siyang bumagsak. Hindi niya natapos ang run, walang score. Ito na talaga ang katapusan, naisip ko. Si Chloe Kim ay nagkamali rin sa kanyang pangalawang run, pero nanatili siyang una sa 88 puntos. Isang run na lang ang natitira at halos sigurado na ang gintong medalya para sa kanya. Ang kanyang ikatlong sunod na Olympic gold. Walang sino man ang nagduda. Nagsimula ang pangatlong run. Si Maria Santos ay ika-11 sa 12. Isang huling pagkakataon na lang ang natitira. Sa totoo lang, wala akong inaasahan.
ang isang atleta na 2 beses nang bumagsak ay makakabawi pa sa huling run? Sa mga pelikula lang nangyayari yon. Tumayo si Maria Santos sa starting line. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim at pagkatapos, pumasok na siya sa pipe. Unang trick malinis ang landing. Pangalawang trick perpekto ang pag-ikot. Pangatlo, pang-apat, panglima, walang mintis. Pinigilan ko ang aking hininga habang nanonood. Para siyang ibang tao. Unti-unting uminit ang buong stadium. Isa-isang tumayo ang mga manonood. Umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa mga taga-suporta ng Pilipinas. Nang matapos ang performance ni Maria Santos, sumabog ang buong stadium. Hindi ko namalayan, nakatayo na rin pala ako. Inanunsyo ang score, 90.25 puntos. Natulala ako habang tinitingnan ang scoreboard, 90.25, mas mataas sa 88 ni Chloe Kim. Nagkagulo ang buong stadium. Nang makita ni Maria Santos ang kanyang score, napaupo siya at umiyak. Tumakbo ang kanyang mga coach para yakapin siya. Sa hanay ng mga Pilipinong taga-suporta, parang alon na iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas. Ako man ay napaluha. Sinubukan ni Chloe Kim na bawiin ang unang pwesto sa kanyang huling run, pero muli siyang nagkamali. Nanatili siyang may 88 puntos at nanalo ng pilak na medalya. Ang pangarap niyang manalo ng 3 sunod na Olympic gold ay nawala at ang pwestong iyon ay inagaw ng isang 77 taong gulang na dalagita mula sa Pilipinas. Sinabi ko kay Hans, "Nakunan mo ba lahat yon?" Sumagot si Hans habang may luha sa kanyang mga mata. "Siyempre naman, paano ko palalampasin to?" Sa awarding ceremony, habang isinasabit ang gintong medalya sa leeg ni Maria Santos, naalala ko ang eksena sa waiting room kanina. Ang mga atleta na nagpapainit sa pamamagitan ng isang tasang tsokolate sa gitna ng 20°C na lamig. Ang ngiti ng staff ng Pilipinas habang inaabutan ng tsokolate si Chloe Kim at ang mukha ni Maria Santos habang umiinom nito. Sa interview, sinabi ni Maria Santos, "Pagkatapos kong bumagsak sa una at pangalawang run, gusto ko na talagang sumuko. Pero naalala ko ang mainit na tasang tsokolate na ininom ko sa waiting room. Ang init na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo ulit. Sinabi ko sa sarili ko, subukan mo pa ng isang beses." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, kinilabutan ako. Isang maliit na sachet ang nagbunga ng isang gintong medalya. Siyempre, dahil ito sa galing at lakas ng loob ni Maria Santos. Pero nakatayo siya ulit dahil sa maliit na init na iyon. Kailangan itong maibalita na kumbinsi ko ang sarili ko. Anuman ang sabihin ng sponsor, anuman ang sabihin ng head office, kailangan itong malaman ng mundo. Sinabi ko kay Hans, i-edit natin to mamaya. I-release natin bukas ng umaga. Nanlaki ang mga mata ni Hans. Seryoso ka? Anong sasabihin ng head office? Tumawa ako at sumagot, bahala na. Mas mahalaga to kaysa sa trabaho ko. Kinabukasan ng umaga, nirelease ko ang video nang walang pahintulot mula sa head office. Ang pinakamapangahas na desisyon sa aking 25 taong karera bilang reporter. Ang video na inedit namin ni Hans Magdamag ay naglalaman ng lahat mula sa tsokolate sa Athletes Village, sa self-heating baon, sa bahay Pinoy, hanggang sa makahimalang panalo ni Maria Santos, ang pamagat, ang init ng Pilipinas sa likod ng gintong medalya sa nagyayelong Milan. Nanginig ang kamay ko nang pindutin ko ang publish button. Alam kong maaaring ito na ang katapusan ng aking karera, pero wala akong pinagsisihan. Mas gugustuhin ko pang mawalan ng trabaho kaysa mabaon sa limot ang kwentong ito.
Isang oras matapos mailabas ang video, nagsimulang tumunog ng walang tigil ang aking cellphone. Akala ko mula sa head office, kaya kinabahan ako. Pero nang tingnan ko ang screen, iba ang nakita ko. Mula sa mga kapwa ko reporter, Isabel, ano to? Ang ganda. Napanood ko ang video, kinilabutan ako. Pinag-uusapan to ngayon sa buong Europa. Natulala ako habang tinitingnan ang screen. Ang bilang ng views ay tumataas sa hindi kapanipaniwalang bilis. 100,000, 100,000, 1 million. Sa loob ng isang oras, lumagpas ito ng 1 milyong views. Dagsaan din ang mga komento. Nakaiyak ako. Ang galing ng Pilipinas. Saan mabibili ang tsokolateng yan? Mga komento sa wikang Ingles, German, French, Italian, Spanish, mula sa iba't ibang bansa. Tumawag ang head office pagkaraan ng 2 oras. Inihanda ko ang aking sarili. Matatanggal na ako. Iyon lang ang nasa isip ko. Ngunit nagkamali ako. Ang boses sa kabilang linya ay hindi malamig. Isabel, nakita mo na ba ang viewership? Nanginginig akong sumagot. Hindi pa po. By Fengelosi. Hindi ako makapaniwala. 61% po. Ilang araw lang ang nakalipas. Sinabihan akong nanganganib ang trabaho ko dahil sa 34% na pagbaba ng viewership. Nagpatuloy ang taga-opisina na may halong pananabik. Nagbago na rin ng isip ang sponsor. Sa una, magrereklamo sana sila. Pero nang makita nila ang reaksyon ng mga tao sa mga komento, natahimik sila. Sa katunayan, sila pa raw ang nakipag-ugnayan sa kumpanya ng tsokolate sa Pilipinas para sa isang partnership. Hindi ko mapigilang matawa. Isang napakagandang plot twist. Akala ko matatanggal ako, pero naging bida pa ako. Nang hapong iyon, lumabas ako sa siyudad ng Milan at iba na ang atmosfera. Sa bawat convenience store, may mga sachet ng tsokolate at may mga taong pumipila para bumili. Sa isang cafe, idinagdag na sa menu ang Philippine Chocolate. Nakakatuwa ang eksena ng isang Italianong barista na nagtitimpla ng instant tsokolate. Pero masaya ang mga customer. Muli kong binisita ang Bahay Pinoy. Mas marami pang tao kaysa dati. May pila mula sa labas at sa loob. Ang mga dayuhan ay tumitikim ng lutong bahay na Pilipino habang nakikinig sa OPM. Ang booth ng mga kosmetiko ay dinudumog ng mga tao at kaliwat kanan ang flash ng mga kamera. Habang pinapanood ko ang lahat, naisip ko, kahanga-hanga talaga ang Pilipinas. Sa isang inumin, isang baon, isang produktong pampaganda isinasama nila ang kanilang kultura at ipinapakita sa buong mundo. Ibinabahagi nila ang kanilang paraan ng pamumuhay. Biglang may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko, ang coach ng Team Pilipinas. Nakangiti siyang nag-abot ng isang paper cup. Napanood po namin ang video. Maraming salamat. Tinanggap ko ang tasa at sumagot. Hindi po. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil sa inyo, nakapaghatid ako ng isang napakagandang kwento. Sinabi ng coach, pinapasabi po ni Maria na salamat daw po. Nakita raw po niya kayo sa waiting room bago ang laro na umiinom ng tsokolate. Nanlaki ang mga mata ko. Ako? Nagmamasid lang naman ako. Ngumiti ang coach at ipinaliwanag. Nang makita po ng mga atleta na isang dayuhang reporter ang pumipila para sa aming tsokolate, nagtaka sila at natuwa. Wow! Sikat pala ang tsokolate natin. Iyon daw po ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa. Akala nila ordinaryo lang ang dala nila. Pero natutuwa rin pala ang mga taga-ibang bansa. Nang marinig ko iyon, naantig ang puso ko. Ang pagpila ko pala ay nakapagbigay ng lakas sa mga atleta. Isang simpleng kuryosidad lang
ang nag-udyok sa akin, pero may kahulugan pala iyon para sa iba. Uminom ako ng tsokolate, matamis pa rin, at mainit, at ngayon, gusto ko na ang lasa nito. Nagpapatuloy pa rin ang Milan Olympics. May mga laro pang sasalihan ang mga atletang Pilipino. Tulad ng ipinakita ni Maria Santos, kahit 2 beses kang bumagsak, tatayo ka ulit. Iyon marahil ang lakas ng Pilipinas. Ako, na lumaki sa tabi ng bansa ng espresso at sa loob ng 25 taon ay hindi naglagay ng asukal o cream sa aking kape, ay may natutunan sa Milan. Mahalaga ang perpektong teknik at mamahaling makina, pero ang tunay na mahalaga ay ang init, ang puso sa likod ng isang tasang inaabot sa kapwa. Iyon ang nagpapakilos sa mga tao at lumilikha ng mga himala. Hindi lang isang inumin ang ginagawa ng Pilipinas. Gumagawa sila ng katatagan ng puso. Sa nagyayelong Milan, pinatunayan iyon ng isang maliit na sachet. Ako si Isabel Claus. At dahil sa kanila, muli kong nakita ang tunay na diwa ng Pilipinas.